I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. So kung nakikita nyo itong mga nakarang araw, ang Pangulong Marcos Jr. pumunta dyan po sa Bulacan. Ngayon, in-inspect niya ang mga proyekto dyan ng flood control. Ngayon, ang palabas ng mga DDS ay proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po kayo dyan po kayo nagkamali sapagkat itong proyekto na ito na dalawang flood control dyan sa Bulacan ay ito po ay pinunduhon ng Duterte administration. Ayon po yan kay Congressman Ridon. Ngayon mga kababayan, sabi nga natin, hindi lang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ang nagkakaroon po ng ghost project at palpak ng mga project tungkol dito sa flood control. Panahon pa po ni Digong po yan. Ito po ang masaklap sa bansa natin kasi walang may lakas na loob para sugpuin itong mga salot na ito na walang alam kung hindi na walang maglakas loob mga kababayan na sugpuin itong mga salot na ito ngayon at nabunyag sa pamamagitan ng expose ni Pangulong Marcos Jr. nung sura niya. Kaya ito ang nangyayari ngayon. Nakikipagsilitawan na ang kapalpakan itong mga contractors na ito na kung saan malaki po ang kickback nila sa pamahalaan. Yung mayaman sila dahil sa pamahalaan. Ngayon, para kumpleto detalyado, ito, babasahin ko po sa inyo na sa panahon po ni Rodrigo Duterte, itong dalawang flood control dyan sa Bulacan, na kung saan nagpunta si Pangulong Marcos Jr. na talaga naman galit na galit mga kababayan. Okay? Ito, basahin ko po sa inyo, okay? Sabi po dito ng saksi, balitang totoo ngayon. Ayan See? Research nyo para sigurado. Okay? Sabi dito mga bes, 8 hours ago, today is August 28, 2025. Sabi dito mga kababayan, ghost project sa Bulacan, pinunduhan ng Duterte admin. Agay! Nako. Grabe talaga. Talamak talaga ang kurakot. Kawawa ang taong bayan, kawawa ang pundo ng bayan. Pinagkikitaan itong mga salot na contractors na ito. Sa totoo lang. Ayan basahin ko para malaman mo ninyo. Proyekto ng Department of Public Works and Highways, which is ang DPWH. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang dalawang flood control project sa Bulacan na umano'y substandard. Malinaw na malinaw Grabe itong mga siraulong mga contractors na ito. Yung mga kasabwat nila. Pakusensya kayo sana. Kaya ngayon nagsasuffer ang mga Bulakenyo. Ito ang nilinaw ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na nangangalap ng mga dokumento bilang paghahanda sa isasagawa ng investigasyon ng Tri-Infra Committee sa mga anomalya sa flood control project. Ayan, abangan po natin yan. Alam po rin natin sa panahon ni dating Rodrigo Duterte, sa kanyang pamumuno, marami po na hindi niya nalalaman ang mga nangyayari sa mga proyekto niya. Ang daming kapalpakan. Alam po natin yan. Like example, dyan sa Kabagan, Isabela, kaninong project yun? Kay Digong. Tingnan nyo yung project sa Footbridge, Pasig, kaninong project yan? Wala ng mundo. Iniwan na katiwangwang, sabi ni Senator Erwin Tulfo. Kay Digong din po yan. Yung sa flyover, Iloilo, Ongka flyover, tsaka Aganan flyover, kaninong project po yun? Kay Digong po yun. Sa Baguio Benguet, kaninong project? Kay Digong din po. Ngayon, isisisi nyo kay Pangulong Marcos Jr.? Excuse me. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo mga DDS. Mag-research kayo para may alam kayo. Hindi yung puro kayo bintang ng bintang, yung pagbibintang nyo, yung pala project ng poon nyo. Di ba?
Huwag kayong magiging utak talangka. Agay. Ha? Ito, real talk po tayo. Ha? Oh. Nadidiin dito si Pangulong Marcos Jr. Kayo naman, oh. O sino magtutuloy yung proyekto ni Digong? Eh, di ba si Pangulong Marcos Jr.? Ang iba nakatingga. Another pundo na naman yan. O, dahil substandard, palpak yung gawa, natural. O, umpisahin sa umpisa. O, alangan i-credit nyo na naman kay Digong. Siyempre, hindi. So, inihalimbawa ng mga babatas, ang 98.4 billion rehabilitation of river protection structure sa Bulacan. Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH First District Engineering Office of St. Timothy Construction. Agay! Yan na naman po si St. Timothy. Oy, Diskaya pamili. Ano na? Ito po yung nag-viral ngayon. Ha? Oh, grabe kayo. Tiba-tiba kayo. Gaganda ng mga sasakyan nyo. Ha? Grabe. Hanip sa kickback, no? The St. Timothy project was in the Duterte administration proposed 2022 DEP and 2022 GAA, but it was completed during the Marcos administration on February 2, 2023. You see, guys? Ha? Si Digong ang nagpundo. Natapos po yan sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Of course, kay Digong ikikredit. Di ba? Kasi pinunduhan eh. Kumbaga, nakuha na ng St. Timothy ang buong cost ng project na yan. Ilan ba? 96.4 billion. Nakuha na ng Diskaya yan. So, ibig sabihin, tatapusin yan nila hanggang matapos. So, natapos po yan noong panahon ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Kaya, ayan, ang kahinatnan. Palpak. Ay, kawawang taong bayan talaga. Kawawa kami. Nagbabayad po kami ng tax, mga kababayan. Tapos ganyan ang ginagawa nyo sa amin. Matindi kayo kung magnakaw, no? Ayan, Kailan natapos? February 2, 2023, paglilinaw na rin doon. Ang St. Timothy, sabi nito tuloy, ang St. Timothy Construction Corporation ay pag-aari umano ng mga Diskaya, nalaman ngayon sa social media dahil sa pagkakaroon ng mahigit 40 luxury cars na ipinagmalaki sa kanilang interview. Mismong si Sara Diskaya ang umamin na nagsimula silang yumaman noong mag-DPWH sila. Dami yung kickback, billion na yan, siyempre. Di ba mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ilabas natin ang baho nila, di ba? Ganun lang yun. Ayon kay Ridon, dahil sa NEP noong 2022 at maging sa 2022 General Appropriation Act, GAA, indikasyon na mismo ang DPWH ang nagpanukala nito sa Department of Budget and Management, which is ang DBM. Sino bang sekretary? Di ba si Mark Villar? Bakit tahimik yan? Ang 2022 NEP ay huling budget proposal ng administrasyon ni Duterte na naging pambansang pundo at sinalo naman ito ng Marcos administration. On the other hand, the 77.19 billion construction of flood mitigation structures along Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan project implemented by the DPWH First District Engineering Office and Wawaw Builders was in 2023 NEP and 2023 GAA and Ridon. Kaya wala umanong kinalaman dito ang Kongreso. Agay. Kahalintulan anya ito ng Ghost Project sa Barangay Pil, Bulacan na personal na pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lang ikinadasmaya kundi ikinagalit nito. Tama naman, di ba? I'm angry, sabi ganun. Hindi siya nadismaya pero nagagalit siya. Kahit sino ba naman, mga kababayan, hindi magagalit. Tingnan nyo naman. Wala nga kahit isang puste. Ang tanong na saan yung pera na yun. Di ba? Naku po. Ayan ang search natin, see?
Ghost project sa Bulacan, pinunduhan ng Duterte admin. Proyekto ng Department of Public Works and Highway, DPWH noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, ang dalawang flood control project sa Bulacan na umano'y substandard. You see? Sino ang contractors? Ang Sentibuti. Sino pa ang isa? Wawo Builders. Kung sino po yung contractors ng panahon ni Digong, siya rin po yung ngayon. Yan na ang nagyayari ngayon sa ating bansa. Ay, mga kababayan, hindi lang yan. Napakadaming flood control sa iba't ibang lugar. Na palpak. Kaya nga, managot ang dapat managot. Kung sino man. Isa na yung binanggit natin, naka-contractors na yan. Kaya nga, sabi ko, kung hindi sugpuin, mabigyan ng pagkaparusahan itong mga ito. Hindi magtitino Kailangan sampulan ito Sa bagay, ang Pangulong Marcos Jr. kasi, due process po yan. Ibig sabihin, iniimbestiga ng mabuti. Di ba? Para nang sa ganun, matuluyan ang gusto. Hindi naman forke si ganito ang contractors, ipakulong mo kaagad. Hindi po. Proseso po yan. Ibig sabihin, nadadaan mo sa due process. Imbestigahan mo mabuti. Pag ito na-found out, na nagkasala siya, siyempre. Diba? Ikulong. You see, ngayon, nakita natin ang sakit ng ibang opisyal ng DPWH. Siyempre kasabwat yan at mayroong tao din talaga nakasabwat na ibang politician. For sure yan. Diba mga best? Imposible naman. Diba? Pag once may project sa isang lugar, di ba alam ni ni LGUs? Natural, alam nila yan. Kaya nga nakakadismaya, nakakalungkot, nakakahinayang kasi pera ng bayan po yan. Ngayon, sa mga DDS, ano na ngayon? Huwag yung sabihin, matino or maganda ang pamumuno ni Digong. Doon kayo nagkamali. Kasi ito si Digong, pabaya rin. Hindi marunong mag-inspect sa mga tauhan niya. Si Pangulong Marcos Jr. ngayon, sa panahon niya, na-discover itong mga salot na ito. Di ba? Si Digong hindi talaga nag-inspect yan. Hinahayaan niya na lang sa mga sekretary niya. Na siguro isip niya, okay naman kasi may sekretary ako, for sure magaranggawa. Yun ang alam niya. Grabe rin ito, pabaya kasi itong Pangulo, dating Pangulo na ito Kaya yan tuloy. Sa kapabayaan niya, nakulong. Buti nga sa kanya yan. Kasi Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo. Very hands-on sa pag-inspect dito sa mga palpak ng mga proyekto. Even sa kanyang proyekto, may kapalpakan na ginawa ng mga ibang contractors na ito. Di ba? Kaya yun ang kinagagalit niya hindi naman lahat ng project niya hindi ito sa flood control na ito. Kakainis talaga inaasahan niya na matapos. Siyempre yung dating proyekto ni Digong. Ano nangyari? Kung hindi niya pa na-discover, hindi niya makita ang totoong nangyayari. Grabe. Kaya nagsasuffer ang mga Bulacan. Ang tanong, ano ba ginawa ni Senator Villanueva? Ang LGUs, ang gobernador, ang mayor, ang congressman. Sino bang congressman dyan? Pabaya rin kayo Pag hindi kayo pinukpok sa pamamagitan ng pagsita, wala, hindi kayo kikilos. Sino ngayon nagsasuffer? Di yung kapaligiran ay nasasakupan nyo. Hey, Sus Maria Joseph, Santa Clara Marimar kayo. Di ba? So yun mga best, ano po ang komento nyo dito? Ako komento ko, kawawa ang taong bayan, kawawa ang pundo. Kung wala si PBBM, hindi masugpo ito. Nako. So yun mga best, see you again on my next upload. Abangan po natin ang mga resulta nito. Under investigation ng mga yan. Kaya sa susunod na halal or sinong pinuno ng bansa, magiging mapanuri kayo sa paglalagay ng magaling na pinuno para matuloy-tuloy itong naumpisa ni Pangulong Marcos Jr. Sayang. Kung pulpul tulad ni dating Pangulong Digong, pabaya, wala mangyayari. Nga. Tapos mag-ambisyon yung anak niya maging Pangulo, pakawan. Wala naman alam yan sa pamumuno
kundi mangupit lang at saka mamatay tao. Yun lang naman yun, di ba? Kaya nasabi ko yun at, di ba? Tinangkaan niyang patay ng Pangulo. Ay nako, ewan ko sa inyo. Mga utak dinis. So yun mga best, see you again when we next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.